Magiging mahusay na mangangaso ka. Mariin na sabi ni Ina habang tinutulak ako palabas ng aming dampa. Ngunit Ina, ayaw mo bang pagbigyan ng aking hiling? Garalgal na ang boses ko sa pagmamakaawa. Naku, Usman, hindi mo ipapaya ating pamilya. Sige na, humayo na kayo upang maaga kayo makapagpahinga ng iyong ama. Ang pagbabaliwala ni Ina. Ngunit Ina, sa tingin ko ako'y biniyaan ng dakilang bait pandi. Bago pa man ako matapos, ay tinakpan na akin ang aking bibig. Dagli siyang lumingon-lingon. Tiniyak niyang walang ibang tao sa paligid bago nagpatuloy sa pagsasalita. Makinig ka, Usman. Tiningnan ako na Ina ng mata sa mata. Ang paghahabi ay isang sagradong tradisyon. Ngunit ang batang lalaki na katulad mo ay ipinanganak na mas mataas ang layunin. Ikaw ay magiging mahusay na mangangaso, gaya ng iyong ama. Yun na ang huling pagkakataon ng pagsusumamo ko kay Ina. Napaniwalaan ako. Nais kong patunayan na lamang ito sa lahat ng nasa trip. Mula noon ay mas ginalingan ko pa ang pangangaso at pinaigi ko ang pagpapanak. Mas binilasan ko ang bawat pinagagawa sa akin ni Ama upang mas lalong maaga kami makauwi. Sa ganitong paraan ay mas mahaba aking pagkakataon na panuorin si Ina habang naghahabi. Nakakubli sa likuran ng pinto. Pinanood ko ang kanyang mga galaw, ang mga kamay niya ay tila sumasayaw. Mga kamay na walang mintis na paghahabi. Dagdag pa ang mata niyang tila didikit na sa bawat nitirintas na baka. Ramdam ko ang tensyon sa mukha ni Ina. Mga pawis na hiyang-hiyana, mahulog at dumikit sa mga espesyal na hibla. Ginagaya ko ang mga kamay ni Ina. Kumilos akong gaya ng malamyos na hangin. Tinatandaan ko ang bawat pwesto ng mga abaka at kung papaano ginagamay ng bawat hibla. Gustong-gusto ko ang ginagawa ni Ina. Dumating ang piyesta ng paghahabi. Ang panahon na iniaalay namin sa dakilang bait pandi. Ang Diyosa ng paghahabi. Dekada-dekada ng hawak ni Ina ang korona bilang pinakamagaling sa lahat ng mga manghahabi sa aming tribo. Isang karangalang kay tagal nang inaalagahan ng mahal kong Ina. Halos mapunit ang aking bibig sa kangingiti habang pinapanood ko ang aking Ina. Sa pakiramdam ko'y iuuwi niyang muli ang korona. Kinakabugman ang 100 tambol ng aking dibdib. Tiyak akong si Ina ay panalo talaga. Haya na! Ang mahiwagang kamay ni Ina. Mga kamay na walang mintis. Mga kamay na kilalang kilala ang bawat hibla ng abaka. Hanggang sa bug! Ano yun? Parang may nahulog. Ina! Sa isang kisap mata, ang aking Ina ay nakalugmok na. Ina! Tulong! Ang mga salitang usap na lamang lumabas sa aking bunga. Ang timpalak! Papaano na? Masyado na siyang matanda para sa paghahabi. Naku! May bago nang hawak sa korona! Ang bulong-bulungang aking naririnig habang pinagtutulungan naming ilayo si Ina. Biglang may malakas na hangin na tumutulak sa akin habang tinitingnan ko ang mga inihandang hibla ni Ina. Tila sila'y tumatawag sa akin. Panahon na, Usma. Pagkakataon mo na. Ang mahinang bulong na aking naririnig sa kabila ng ingay sa paligid. Ilang sandali pa, dinala na ako ng aking mga paa sa entablado sa mismong pwesto ni Ina. Nagbibiro kaya ata bata? Sigaw ng isang mandiring. Isa kang mainang bata! Sigaw ng isa pa. Napuno ng tawanan ang buong paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon,
iniisip ko na lamang na ako ay may taingang natatakpan ng buko. Walang ingay na naririnig at ginagawa lang ang isang bagay na gustong gusto ko. Isang bagay na ninais kong gawin sa napakatagal ng panahon. Heto na! Heto na! Ang naririnig ko lamang ay ang dagundong ng mga tambol sa loob ko na nais kumawala. Tinitingnan ko ang orasang buhangin. May sapat na panahon pa. Gamit ang kalkuladong galaw at sanay sa pangangasong mga kamay, sinasabayan ng kamay ko ang dagundo ng aking kaba. Umiindak nito habang dalidaling tinitirintas ang mga hibla ng abaka. Hinugot ko na rin ng mga makukulay na baka mula sa aking bulsa. Palihim ko itong kinukulayan nung habang kami nangangaso ni Ama. Alam kong darating ang araw na ito at ako ay handang-handa na. Hanggang sa natapos ko ang kaunangahan kong habi, matagal ko nang gustong ihabi ng isang bagong sunod ang aking ina. Ang kanya kasi ay mapusyaw at punit-punit na. Ubos na ang buhangin sa orasan. Inilatag ng lahat ng kalahok ang kanilang hinabi. Kabilin na ang aking ginawa. Lumabas na ang aming dato. Siya ang magbibigay ng husga kung sino ang mananalo. Tumalikod na ako. Alam kong hindi talaga ako mananalo. Sa dami ba naman ng mga tumawa? Ngunit sa puso ko ay may tapik ng tuwa. Matalo man, ay naipakita ko naman ang aking angking kakayahan. Ang pagdiriwang sa taong ito ay kakaiba sa kasaysayan ng ating tribo. Tila may kakaibang mensahe ang dakilang mait pandi, pambungad ng aming dati. Igidala ko ang aking mga mata. Nalunod ng bulong-bulungan ang paligid. Karamihan sa kanila ay tumatango-tango. Tila may iisang mensahe. Ibinalik ko ang aking tingin sa aming dato. Nagsalubong ang aming mga mata. At siya'y tumakbo. At ang pinakamagaling na mga habi ay itinaas ng dato ang aking hinabi. Sinundan ito ng nakabibinging hiyawan. Tila ako'y nakalutang sa alapaap. Naipanalo ko si ina. Naipanalo ko nga si ina. Isang katapangan ang ipinakita mo doon, Osman. Inabot ng dato ang aking mga kamay. Ang magaspang na kamay na ito ay patunay na ang talento ay walang kasarian. Pagkatapos ay hinalikan ko ang kamay ng aking ama at ina. Sinabayan nila akong umakyat sa entablado at doon ay inihandog ko ng may buong pagmamalaki ang ating kauna-unahang habi. Ina, handog ko ang aking kauna-unahang habi. Hindi kasi kita may bili ng bagong sunod, ang wika ko habang nakayuko. Mahusay anak, kami ng ama mo ay masaya. Tila natutuwa rin ang dakilang maipandi sa iyong ginawa. Ang maluhaluhang wika nina habang ako ay kanyang niyayakap. Mula noon ay aking napatunayan na ang kakayahan ay walang kasarian. Nanaig ang aking kumpiyansa sa sarili na ang kanilang tawanan ay napalitan